Isang magandang morning po sa inyong lahat. So, it's been a while na hindi nakapag-vlog about sa construction itong house namin. So, sisimulan na uli yung paggawa dito sa bahay. Ang gagawin is yung drywall sa second floor. So, mag-i-install sila ng metal stud saka ng hardiplex o yung Python board. Tingnan natin yung mga materialis na nabili ko para sa paggawa ng drywall. So date today nga pala is September 19, 2023. So silipin natin yung mga materialis sa pag-construct ng drywall or installation ng drywall. Una sa lahat, ito yung Python board. Nabili ko to sa Wilcon dito sa amin sa Baliwag, Bulacan. Ito siya, hardiplex, baliktad lang. So nabili ko sa Wilcon, ang pinaka-size nito is 4 feet by 8 feet, yung standard na sizing ng mga plywood. Then sa kapal naman niya, 4.5 millimeters. So mas makapal to ng konti compared sa ceiling na ginamit namin. Sa ceiling kasi is 3.5. Yan, yung ceiling 3.5. Ito naman 4.5. So bumili ko ng 5 piraso. So per piece niya is 621. Ito naman yung tinatawag nila metal stud. Parang galvanized na yero to. Manipis lang siya, 0.4 millimeter. So bumili ko ng 14 pieces. So patong-patong lang siya. So sa sizing niya, alam ko 1.5 inch by 3 inch to yung size niya. Tapos ang haba naman niya is 3 meters, mga standard na sukat to. So nabili ko to sa mismong fabricator ng mga metal stud sa may Giginto, Bulacan. Insert ko yung video nila para may idea kayo do sa factory nila. So per piece nakuha ko to 78 pesos. Naman ng frame, ito yung ibang materials. Ito yung black screw, medyo malabo lang. So tayo ng isang piraso. Ay, nakasilk pala. So ang haba nito is 1 inch. So ginagamit to sa mga ceiling installation nga, gamit sa dito sa hardiplex or sa gypsum board. So black screw ang tawag nila dito. Then meron din blind rivets. Ang size naman nito ang size niya is 532 by 3/4. Mas malaki yata ito ng konti. Ito naman yung itsura niya. Hindi pa bukas nakasilp eh.
Hindi ko pa mabuksan. Later na lang. Ito gagamitin to sa pagdidikit ng mga metal stud. Itong line rivet. And lastly, itong Torx. Pag binaon kasi yung black screw, kailangan ng Torx. Ibabaon to dito sa tiles kasi sa flooring, saka sa mismong wall niya para mas kumapit itong metal screw. So far yan lang yung materialis na kailangan sa paggawa ng drywall. Mamaya tingnan ko yung mga tools nila na gagamitin para sa paggawa ng drywall. Wala pa sila eh. Yung gagawa kasi sa dalawa daw sila mamayang 8 AM. So antabayanan lang namin kasi 7:15 pa lang. Good morning, good morning. Nandito na yung gagawa, si Bon. Ano pangalan kasama mo? Bon, sir. Bon. Si yung kasama mo? Jumong. Jumong! Aba, galing Korea. Si Bon, saka si Jumong. Sila gagawa dito sa drywall. Sisimula na silang magsukat. Level din siguro, hindi ko alam eh. Bahala sila. So ito yung metal stud. Ang gamit nila metro. Ito lagaring lata. Lagaring yero. Tapos may mga ito yung riveter, squala, flies. May pang grinder din sila. So typical na sa carpentry. So, una nilang sinusukat yung metal stud sa pinakababa. Unahin muna nila yung 4 na square. Yan. Yung una, so pangalawa, pangatlo, side na ito, saka pang-4 yung sa flooring. After masukatan na, malapat na, babarinahan na nila yung wall, yung concrete wall para mailagay na yung Torx saka yung tornilyo. Sukatan na nila yung pagkabutas, pagka-drill, ilalagay na nila yung Torx. Malaki ba? Ito, binutasan na nila yung flooring. After mabutasan, kakabit nila itong Torx. Saka yung black screw. Ito, sample, nakakabit na yung black screw. Naka-drill na, naka-attach na yung black screw. Sa wheel ko namin nabili yun.
Additional tip, pag magbabarena pala sa may tiles, kailangan sa pagitan ng dalawang tiles yung area ng pagbabarenahan para hindi daw mabasag or mag-crack yung tiles. This time kinakabit na nila yung metal stud, yung pababa. Horizontal ba yun o vertical? So magiging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Babarinahan muna siya gamit yung barena. After mabarena, i-re-rivet naman siya. So, yun yung magsisilbing parang pako niya para hindi gumalaw. Same procedure lang naman lahat. After makabit tong vertical, horizontal naman o yung pahalang. Nasukatan na nila. Puputulin na lang yung mga metal stud. Kasi hindi pwedeng diretso kasi may pagitan dito. Kukonekta na lang nila may kabila. Dito, papunta dito. Kamukha niya, na-cut na siya. So, babarinahan ulit tapos pagdidikitin ng rivet. After barena, rivet naman. Kakabit nila yung utility box para dun sa switch ng ilaw, parang ito sa katabing kwarto niya. So i-re-rivet lang din naman siya. Ito meron pang natirang isa. Lilipat na ni Bon yung switch ng kuryente o ng ilaw dito sa kwarto. Pinatay ko muna yung pinaka main line. Mahirap na.
Kailangan medyo mahigpit para hindi mahugot. Hugot. So, kinabit na nila yung Phison board. Pag dalawa muna. Kasi sa sukpukan, ikakat pa nila yun. Procedure niya, barena, then rivet. So, ito na itsura ng sa standard sukat ng pagitan niya. Itong magkatabi yan, 40 cm. 40 cm yung pagitan ng dalawang metal stud. Pag sa pataas naman, it's 60 cm. Yun yung standard sa sukat sa drywall. Sa pinakataas sila naglalagay ng metal stud sa dulo. Bitin kasi ng konti yung soroho niya. Tapos dun sa dulo doon may soroho din dito. Ito, may kapirasong soroho. Mamaya yung Hardiplex, kakat na lang nila, grinder rin. So, ginawa nila dito, pinarinahan muna para mailubog yung rivet niya pag kinubit. Para pag minasila, smooth siya. Nakalubog, hindi nakaano. After nila dun sa kabila, dito naman sa kabilang side. So natira pa yung soroho doon. Sa huli na lang kasi yan para isang putulan na lang ng Hardiplex. So dito naman sila mag-re-rivet ng mga metal stud. Same procedure lang naman yun. Ito, nakakabit na yung Hardiplex dito sa katabing side. So nire-rivet na lang ni Jumong. Yung soroho na lang yung natitira. Susukatan na lang tapos ikakat yung Hardiplex. Medyo gumanda-ganda na panahon. Medyo lumamig-lamig na. May konting hangin na. Kanina mainit eh. Yan o, nakakabit na nila yung soroho dito sa mga kantuhan niya. Tapos na yung kabilang side. Tapos dito sa kabilang side, kaya kasalukuyan nilang kinakabit yung soroho. Konti na lang. Time check, 1:15. Kompleto na nila yung drywall dito. Na-install na lahat ng Hardiplex, pati yung portion ng soroho. Pati itong switch. Ayan, nakakabit na rin nila. Konting linis na lang. Okay na siya.
So, ito naman ang next nilang gagawin. Ipipins na ito yung pinaka bar counter niya. Standard na taas daw is 110. Almost konti na lang naman idadagdag nito. Ano yung nanak? Parang tigil mo. Pwede na yan, konti lang yun. After magbistay, nilagyan na yung simento. Pasobra yung bistay namin. So yung magiging halo o konkreto, ilalagay na sa finishing. So, ito yung ginawa ni Bon. Improvise na parang bara o yung pinaka-guide niya. Babasahin pa yata ito. Babasahin mo na konti yun. Para kumapit. Wala ka pang pangalan? Para kabilaan yan. Ang putol, meron yata. Teka. Basahin mo na ng tubig. So, tapos na silang gumawa. Ito na yung pinaka-finish na. Wrap lang kasi siya. Wrap lang kasi skim coat pa naman to. Buong ibabaw saka yung mga gilid. Ito naman yung wiring na to. Abang to para sa ilaw, downlight. Dito sa bar counter. Or street light. Pwede rin pababa naman. So, linis-linis na kami ni Mrs. Cruz. Yan. Pinakamasipag na Mrs. Of course. Sa balat ng New Frontier. Huwag na ilabas ganyan. Mababasa yan. May pusa. May pusa naglalampong. Yan po. Tapos na yung drywall installation dito. Si Mrs. Cruz mamap. Naglalampasan. Tapos may pusang mangingilam. Ayan. Ayan. Kakaskas. Goldie. Nagbibidyo ko Goldie. Yung kami ingay. So habang naglilinis si Mrs. Cruz, nagmamap, i-discuss ko sa inyo yung naging gastos dito sa pagpapalagay ng drywall. So, ang pinaka naging sukat niya is 2.6 by 2.6. Gumawa ako ng breakdown ng presyo sa gastos. So, drywall, medyo malabo po kasi pencil lang ginamit ko. Drywall 2.6 by 2.6 meter. Double-sided siya, ibig sabihin, magkabila mayroong hardiplex. So, sa materials, gumamit ako ng hardiplex na 4.5, metal stud, blind rivet, black screw, saka yung plastic tocks. Then, ito yung mga naging presyo niya. So, sa hardiplex, 5 pieces times 621, 3,150. Metal stud, 14 pieces naman siya na 3 meters, 78 pesos bawat isa. 0.4 lang yung kapal niya. Usually 0.4 and 0.5 millimeter yung available sa market. Meron pa mas makapal doon. Siyempre pag mas makapal, mas mahal. So ito 78 per pieces. Yan yung total niya. Let's go downstairs. Come on. Then yung blind rivet, isang box siya. 120. Then yung plastic top saka yung black screw, tigo 100 pieces siya. Then, yung plastic tocks kasi nasa 1 box siya. Equivalent to 100 pieces. So, konti lang naman nagamit dito. More or less nasa mga 40 pieces siguro. Hindi ako sure eh. So, may mga natira pa naman to. So, magagamit pa yun in the future. So, yan yung presyo niya. Mura lang naman. So, ang total price ng materials is 4,413. Then, sa labor naman, si Bon saka si Jumong, dalawa sila, Pacquiao to, 1,700 pesos. Sa kanila na yung mga tools na ginamit. Yung mga barena, riveter, yung pamutol ng yero at iba pa. So, naging total niya is 6,113. So, almost more or less nasa 6,000 kasi may iba pang materialis na natira. Actually, may natira pa na
isang metal stud sa kalahati nung Hardiplex. So more or less dito siya pumalo sa halagang 6,000 para sa isang 2.6 by 2.6 meters na double side na drywall. So Mrs. Cruz busy pa rin, nagbablog pa rin siya, hindi pala nagmamap. Ayun, nagmamap. Sipag eh. So hanggang dito na lang po yung aming videos. Sa susunod na videos, sana maikabit na yung ibablog pala namin yung about doon sa kitchen. So, nagsisimula na kaming magpagawa ng kitchen counter dito sa aming munting bahay. Sana matapos siya. Pawis na kami ni Mrs. Cruz. So, pawis na pawis. Rachel din, pawis na pawis. So hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod na video. Lumalayo ka. Kapit ka, pakita kaganda. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po sa panonood. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mundo ng YouTube. Salamat po.